Samantala, mga senador nagpasalamat sa tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa usapin ng economic charter change. Giit ng ilang mambabatas, dapat sundin ang naging direktiba ng Pangulo. Si Daniel Manalasta sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, nagpasalamat nga mga senador kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panibagong pahayag nito hinggil nga sa economic charter change, kung saan iginit ng Pangulo na Senado ang manguna sa pagpapanday sa tsa-tsa. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nagpapasalamat siya sa tiwala ng Pangulo sa Senado para i-review ang economic provisions ng saligang batas. Kasalukuyan na ginagawa ang review sa ginagawang pagdinig ng mga senador sa Resolution of Both Houses No. 6, kung saan kinukonsulta nila ang mga eksperto, mga kritiko, business chambers, education sector at iba pang stakeholders na apektado. Siniguro ng senador na determinado sila sa pagbuo ng magandang posibleng amyenda na makakatulong sa pagluwag ng economic restrictions ng konstitusyon. Ayon naman kay Senator Bong Revilla, wala ring masama sa ginagawang talakayan ng Kamara na kasabay sa ginagawa ng Senado. Mas mabilis anyang matapos ang talakayan ay mas maganda. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga sumusuporta sa Pangulong Marcos ay dapat nilang sundin ang direktiba nito na Senado ang mangunguna sa pagtalakay sa tsa-tsa. Ayon naman kay Senator J.V. Ejercito, wala raw sanang gulo kung nasunod lang ang naunang pinag-usapan. Maasa naman si Senator Jinggoy Estrada na ngayong gumugulong na ang proseso ng dalawang kapulungan, may sasantabi na ang mga bangayan. At yan muna ang pinakahuling update, Audrey. Maraming salamat, Daniel Manalastas.